Praise the Lord Jesus. Good evening po sa inyong lahat. Medyo matagal-tagal din tayong hindi nagkita-kita online. But praise the Lord. Mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Sa mga nanonood po sa kanilang tahanan, mga nanay, saludo ako sa inyo. Mga tatay, special na araw ninyo. Ngayong araw na ito ng linggo at alam ko, nag-celebrate na ang mga iba-ibang families. Nakita ko na rin ang celebration dinner ng tatay ko sa bahay. Dad, natanggap mo na ba niyang pinadala kong limpak na salapi? Biro lamang po yun. Maliit lang, pero alam kong ikasisiya niya. Well, tonight I want to share with you the subject on impossible made possible. Mga imposibleng bagay na nagiging posible. Hallelujah. Sana po ay as you hear and listen to this message, bukas ang inyong puso, bukas ang inyong isip, wala mo nang magre-reject na mga hindi nyo nais na mapakinggan ngayong gabi. Ano po? Ang dalawang salitang ito, imposible at posible, ay may pinanggagalingang mga kahulugan ng salitang yan. The idea behind this word suggests an image of a prison, itong impossible. Pag sinabing imposible, para mong sinabi na ito isang uri ng kulungan o isang uri ng tali na naglilimita sa tao. Kulungan kasi wala kang mapuntahan, stuck up, tali, tinalian, di ka makagalaw, parang walang mangyayari. At ang word na posible naman have this meaning of being free. Ibig sabihin, kalayaan. Diba? Kung ang imposible, ikinukulong, ang posible, malaya kang mag-isip ng mga possible things, opportunities, open doors, beyond what you can imagine. Kaya may laya. At ito ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong gabi. Freedom, kalayaan, pagiging posible. Sa John chapter 8 verse 36, sabi rito, kayo tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Therefore, if the Son makes you free, sabi niya sa English, you shall be free indeed. And the words of those who are not truly free are full of impossibilities. Pag hindi ka tunay na malayang tao, ang bukang bibig mo ay, naku, imposible yan. Naku, hindi yan mangyayari. Ito ang mga salita ng mga taong hindi malaya at punong-puno ng mga pagdududa. Ang mga taong malaya, sinasabi nila, posible yan. Ngayon, ikaw ba ay taong malaya? O ikaw ay taong nakakulong o natatali ng maraming mga limitasyon? Ang text natin ngayong gabi ay manggagaling sa Matthew chapter 14, verses 22 to 32. Hindi natin babasahin, nilagay ko lamang po dyan sa screen ang ating text para po basahin ninyo sa bahay. But I want to give you the story. Kikwento ko sa inyo ang storyang ito. Bago nangyari ang Matthew chapter 14, si Jesus ay nagpakain ng 5,000 mga lalaki. Naalala ninyo yan, nag-multiply ang mga pagkain. At matapos ang eksenang ito, mababasa natin ang nangyari sa mga alagad at kay Pedro nang sila'y palipati ni Jesus sa kabilang ibayo. Sabi ni Jesus, "Hali kayo," sa kanyang mga alagad. "Punta tayo doon." So ang mga alagad, dahil nagpakain ng 5,000 tao, imagine ninyo ito, sila'y mga pagod, sila'y mga puyat, hindi ito parang feeding ng daan-daan lang, libo-libo ito. Nag-serve sila ng mga tinapay at isda. At ngayon naman ay mga stress at mga tensyonadong pasahero sa bangka. Yan ang background ng storyang ito. At makikita natin, pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang iba, samantalang pinauwi naman na niya ang mga 5,000 mga kalalakihan doon. Siyempre, hindi na sinama sa bilang ang mga pamilya nila. Pero andun din, siyempre, ang kanilang mga asawa, at yung kung may asawa, at mga anak. At matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa si Jesus na inabutan doon ng gabi. At samantala, ang bangka ay nasa laot, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil sa pasalungat ito sa hangin. Parang gulong-gulo yung bangka kasi opposite doon sa wind, sa hangin ang bangkang ito. At nang madaling araw, sumunod na sa kanila si Jesus. Hindi pala nanatiling nanalangin si Jesus doon, sinundan nila at nagulat sila, ang dramatic entrance ni Jesus naglakad sa tubig.
E di syempre, kinalabutan sa takot ang mga alagad, nakita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Ano isisigaw nila? Ang sabi nila, multo! Yan ang sabi ng Mateo. Si Jesus, sinabihan nilang multo dahil bigla namang may appearing act si Jesus doon, lumutang bigla. At ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Ako ito. Ayan. At sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, imagine, maraming mga hangin, malakas ang hangin, maalon. Si Jesus lumutang sa tubig. Itong si Pedro nangahas. Ang sabi niya, Panginoon, kung ikaw nga yan, ibig sabihin, sa kapal ng ulan, sa lakas ng hangin, hindi niya talaga maaninag. Si Jesus ba talaga ito? Sabi niya, kung ikaw nga yan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan, dyan sa ibabaw ng tubig. Aba, talaga namang si Pedro ay ambisyoso, gustong pumunta kay Jesus nang merong palutang. Sumagot siya, si Jesus, ang sabi naman niya, halika. Very inviting ang pag-invite ni Jesus kay Pedro at mula sa bangkay, lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nag-umpisang lumubog. Panginoon, ang sabi ni Pedro, sagipin ninyo ako. Sumigaw siya, saklolo, Jesus. Agad siyang inabot ni Jesus, bakit ka nag-alinlangan? Nag-umpisa siyang walang alinlangan, humantong siya sa duda. Napakaliit ng iyong pananampalataya, sinabi niya kay Pedro. At pasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin, sinamba siya ng mga nasa bangka, syempre, manghang-mangha sa nangyari. At tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, ang sabi ng mga pasahero sa bangka. Nakita nila si Jesus na nakalutang sa tubig. Yan ang kwento natin at pag-uusapan natin ang kwentong yan ngayong gabi, papaano ang mga imposible ay nagiging imposible. Nakita natin sa kwento na may tubig, mga elements ng story ito. Tubig, dagat, sea symbolizes limitations in this story. Naging banta, ang tubig o ang karagatan, sumisimbolo ng limitasyon ng tao, mahirap tawirin, mahirap sisirin, malalim, mapanganib. Alam natin yan sa mga panahon ng tag-ulan, na ang tubig ay maaaring ikasanhi ng baha, ang tubig ay maaaring ikalubog ng iyong bahay, at parang ianod ang iyong bahay. Water can symbolize threat to us or an upcoming problem. Nakamamatay kung malunod, isang tao, binabaha ang mga pananim, naninira ng mga ari-ari at nakapipinsala sa atin kung minsan. Nagiging hadlang, nagiging balakid. And literally and symbolically, water is part of our lives, hindi ba? Pero nakita natin sa kwento, another element, bukod sa tubig, ay yung paghingi ni Pedro ng permiso na siya ay makalakad sa tubig. I-imagine niyo ba, sa lakas ng bagyo, hangin, ulan, maiisip mo pa bang humingi ng permisong pumunta kay Jesus? Siguro ako, ang gagawin ko na lang ay, saklolohan niyo na kami, Panginoon. Diyos ko, patigilin niyo po ang ulan. Hindi siguro ako mangangahas na pumunta kay Jesus pang palutang. Pero yun ang tinanong at hiningi ng permiso ni Pedro. Hindi nangangahulugan na gusto mong maglakad sa tubig ay babanat na lang tayo dahil nandun si Jesus, hindi ba? Kailangang humingi ng permiso. Marami sa atin kung nagde-desisyon tayo sa buhay, bara-bara. Sige, ito na lang, maigid na lang at si Pedro yung nanghingi ng permiso muna. Kung hindi niya nilipad si Jesus dun sa karagatan. Yung sige lang ng sige na parang walang consequences, yung mga actions at decisions natin, sa mga hakbang na gusto natin gawin, magtanong tayo sa Diyos, humingi tayo ng permiso, alamin natin ang saloobin ng Diyos, ang gusto niyang mangyari para sa mga buhay natin. At dahil humingi ng permiso si Pedro, naging daan ito sa mga imposibleng bagay. Nakakagulat, napanganga ang mga pasahero sa bangka at naglakad si Pedro sa tubig. The first miracle ni Pedro, nakita niya, wow, ako mismo ito. Sabi niya, siguro kung sa kapanahonan natin, ako lang to guys. Andito na ako, lumapit siya kay Jesus.
So ang hakbang ng pananampalatayang ito ni Pedro ay nangangahulugan ng ating pangingibabaw sa lahat ng mga limitasyon. Kaya nating mangibabaw, posible yon. Ito ay nangangahulugan din ng pananaig sa lahat ng mga humaharang sa atin, sa mga hadlang sa buhay natin. Breaking through barriers. It also means having the victory over life's difficulties. Ang pagtawid ni Pedro ito sa tubig ay nangangahulugan ng pagtatagumpay sa lahat ng problema. Ano bang problema mo, nanay? Ano bang problema mo, kuya? Merong pagkakataon na tayo magtatagumpay sa mga problemang ito. Tulad ng paghakbang ni Pedro sa tubig, nang ibabaw siya sa mga limitasyon na nakapaligid sa kanya. Nangangahulugan din ito that we can face threats and not be shaken. Nasusupil ang mga banta sa buhay natin at may pamamahala ang Diyos sa mga panganib. Nagiging posible ang mga imposibleng bagay. Sa Matthew chapter 14 verse 29, ang sabi ni Jesus nung humingi si Pedro ng permiso, "Halika, Pedro, come." May tubig, may problema, subalit humingi ng permiso. Peter was given the authority and empowerment to come to Jesus. Alam niyo, pag nanghingi tayo ng permiso sa Diyos, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan, bibigyan niya tayo ng kapamahalaan, empowerment, paglalapit kay Jesus. Hindi siya pinayagan na siya ipapalayo kay Jesus. Nung papalapit, binigyan ng authority, binigyan ng empowerment. Church, walang imposible pagpapalapit tayo kay Jesus. Kahit anong hilingin mo, lahat ng imposible sa paningin mo, nagiging posible basta papalapit kay Jesus. Gusto mong magsimba, pero ang dami-dami mong problema, parang hindi mo na kaya, friend. Walang imposible, papalapit kay Jesus eh. Kung magiging tapat ka sa iyong sarili, sasabihin ko ito sa iyo, to be honest, karamihan sa iyong mga problema na hindi makasimba ay pagdadahilan mo na lamang. Wala akong pamasahe kasi. Ba't di ka nag-ipon ng pampamasahe? May pang-load, walang pangpamasahe. Kasi hindi ko na-plancha yung damit. Kasi nag-away kami ng asawa ko. Kasi masakit ang balakang ko. Hindi ka pa pinalalakad sa tubig. May dadaanan, may MRT, may sasakyan. Bilib nga ako doon sa mga nagbabiyahe dati, naalala ko noon. Galing Bulacan, pupuntang Marikina, magsisimba lang. Sabi niya, "Nanay, pupunta kayo doon sa Cornerstone, Marikina." Sabi ko, "Saan nakatira ang nanay tatay mo?" "Sa Bulacan ho." 3 hours ang biyahe. Madaling araw pa lang nagbabasta na para sa 3 hours na biyahe, umabot sa service. Pag uwi, 3 hours din. Alam niyo, walang imposible sa taong gusto. Dahil hihilingin mo sa Diyos na maging posible yon, at ang Panginoon, bibigyan kanya ng kapangyarihan, kapamahalaan, para makita mo ang mga mahihiwagang bagay. Dahil gusto ng Diyos yung desidido ka. Gusto ng Diyos na naniniwala ka sa hinihiling mo. Alam niyo ba nung si Pedro, I believe when he asked Jesus, "Lord, papuntahin mo ako dyan." Nakita na ni Jesus ang puso ni Pedro na naniniwala siyang makakalutang siya sa tubig. Kasi sabi ni Jesus, "Come, halika." Basa niya ang mukha ni Pedro, walang takot itong batang to. Sinabi, ipupunta rito. Gusto ko yon, yung sabi, "Mama Shell, tatalon ako, suluhin mo ako." Yung kahit gano'ng kataas, alam niyang masasalo ko siya. Noong araw yun, ngayon hindi na, operada na. Baka hindi ko na masalo. Pero bilib ka doon sa mga punong-puno ng faith, pananampalataya. May paghakbang na gano'n. Sabihin ng iba, hindi ako nag-grow na. Kanino ang problema? Huwag mong isisi sa pastor mo. Ikaw ang naglagay ng limitasyon sa sarili mo. Dahil ang totoo, walang dapat limitasyon. Naalala ko nga, pinanganak, walang kamay. Yung isa niyang paa, kakapurit pa, yun ang pinangdadayal-dayal niya. At ngayon, isa siya sa pinakatanyag na motivational speaker. Iisipin mo, imposibleng magkaasawa yan. Sino magkakagusto niyan? Hiningi niya sa Diyos, bigyan mo ako ng asawang maganda. Ngayon, ang napakaganda na asawa niya, meron pa siyang anak na kambal, 4 na ang anak niyang normal lahat, may mga kamay, may mga paa.
Pinagyaman siya ng Diyos. Hindi niya ginawang limitasyon yung kakulangan ng bahagi ng kanyang katawan. Tayong mga kompleto ang bahagi at mga piyesa ng katawan natin. Ang dami-dami nating arte sa buhay minsan, hindi ba? Kasi, ang pangit ko. Kasi, yung hita ko ang laki. Kasi ito, nakakahiya. Puro iniisip natin pang sarili natin. Nilagyan natin ng limitasyon at hadlang. At kung ang paglalakad sa tubig, pinayagan ng Diyos, ano ang hindi magagawa ng Diyos sa pamamagitan mo? Naisip mo ba? Ano kayang hindi kayang gawin ni Lord? Pag sinabi ko yun, maniniwala kaya si Lord sa akin. Gusto mo bang magbago ang buhay mo, kapatid? Posible ba yun o imposible? May naisip ka na bang miyembro ng pamilya niya? Naku! Itong kuya kong to, kahit kailan din na itong magbabago. Posible ba yan o imposible? Posible yun na magbago siya. Hindi niyo po alam ang ginawa niyan. Hindi niyo po alam ang mga kalokohan niya nung araw. Nung araw, pwedeng baguhin ng Diyos yun. Pwedeng burahin ng Diyos yung ating nakaraan. Posible. Gusto mo bang mapagtagumpayan ang mga bisyo mo? Hindi, kasi talagang parang nagkakaroon ako ng withdrawal. Imposible na to eh. Gusto ko ito. Kapatid, walang mahirap sa Diyos. Gusto mong lumaya at mapalapit sa Diyos? Kahit drug addiction pa yan, bisyo ba yan ng sugal, pangbababae ba yan, o panglalalaki ba yan, palayain ka sa pagnanakaw o pagiging sinungaling o magagalitin, pwedeng mabago. Walang imposible sa Panginoon. Ang mga imposibleng pag-uugali, pwedeng mabago at posibleng maging bagong ikaw. Tapos parang nagpastor ka pa. Ito, pastor, dati itong mamamatay tao. Hindi ba alam, ang dami ng kanyang tato sa katawan. Punong-puno ng tato sa kulungan. Nakarinig ako ng mga pangaral ng mga pastor. Tinawag ng Diyos. Sabi niya, parang dyaryo ang aking katawan. Dahil sa tato. Pero binago ng Panginoon. Imposible? Hindi. Posible sa mga nananalig at lumalapit kay Jesus. Hingin mo ang permiso sa Diyos. Diyos, Panginoon, palapitin mo ako riyan. Sasabihin sa iyo ng Diyos, halika, lumapit ka. Wala siyang pagtanggi. Wala siyang pagtalikod sa sino mang tatawag sa Kanya. Gusto mong maglingkod sa Panginoon? Walang imposible kasi papalapit sa Diyos. We are the ones who are putting barriers. Tayo ang naglagay ng mga hadlang. Tandaan ninyo ito. Pakinggan nyo itong mabuti. Lumalaki lang ang hadlang kasi pinapalaki. Bumibigat ang pasan kasi pinapabigat. Napipigilan lang ang nagpapapigil. Nahihirapang gumising ang nagtutulog-tulugan. Ikaw ang naglagay ng hadlang. Ikaw ang naglagay ng limitasyon. And I'm sure kung iisipin nyo ngayon, ano-anong nangyayari sa inyo, may mga ilan dyan, kung hindi man marami, nakita nyo ng himala ng Diyos sa buhay ninyo. Sasabihin ninyong, imposible ito noon, pero posible nangyari. Nagkaanak ako, sasabihin ng iba, posible, nagkatrabaho ako, nagka-passport ako. Napalipad ako rito sa Singapore, nagkaroon ako ng maayos na employer, na akala ko imposible nang mapunta ako sa maayos na employers. Sa mga nanonood sa atin sa iba-ibang bansa, iniisip nyo noon, posible ba kayong magkaroon ako ng bahay? Sa Pilipinas nga, hindi ako magkabahay. Kahit maliit na apartment. And then sa ibang bansa, doon ka biniyayaan ng Diyos na napakalaking bahay. Posible. Amen. Maraming imposible ang nagiging posible. Lahat ay malalagpasan, walang hindi mapangingibabawan. At ano ang susi rito? Ang susi, ang sabi ng Bible, manghingi. Ask. Kaya nga merong sinasabi sa talata sa Matthew 7 verse 7, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. For everyone who asks receives. Alam niyo ang salitang ask na ito, the word denotes insistent asking without fear, without suspicion, without reservations, without doubts nor worries. Yan ang paghingi. Hindi nagdududa, hindi nagsususpetsa, walang takot na humihingi. Hindi mo inutusan ng Diyos sa iyong paghingi na ibigay niya sa iyo ang lahat ng iyong mga hinihiling. Hindi yan ang ibig kong sabihin.
Alam mo lang sa puso mo na siyang ating Ama, puspos ng pag-ibig sa atin at puno ng habag at biyaya at nalalaman mo sa puso mo na wala siyang hindi kayang ibigay sa iyo. Ganun ang paghihingi, yung posture ng paghihingi, alam mo kaya niyang ibigay. I shared this testimony before. I was in a mall here sa I-12, dito malapit sa amin. At tumitingin ako ng mga relos. Ang sabi ko, tingnan ko kaya yung presyo ng binigay na relos sa akin noon ng nanay ko. Sumilip ako, tinignan ko yung mga bagong modelo ng brand na yon. Alam niyo po, hindi ko ito ma-explain sa inyo. Narinig ko ang tinig ng Diyos. Ang sabi niya sa akin, gusto mo ba niyan? Alam niyo ba, wala akong kausap, napaigtad ako at napasalita ako, hindi po, Lord. Siguro kung may nakakita sa akin, ang sabi, siguro yung nasisiraan na ng bait itong babaeng ito, nagsasalitang walang kausap. Dahil nagulat ako, tinanong niya ako, at sabi niya, gusto mo ba niyan? Alam ng Diyos na pag hiningi ko yun, ibibigay niya. At one point, i-share ko itong testimony na ito, maaaring mababaw ito sa iba, pero ang sabi ko, minsan na lang manghingi ng regalo pag birthday ko, alam niyo po ba yan? Few years ago, naglambing ako sa Diyos, bigyan ako ng dress watch. Sabi ko, Lord, itong relo ko, ito na rin ginagamit ko pang araw-araw, ito na rin ang pang-preach. Lord, gusto ko naman magkaroon ng dress watch. Alam niyo ba, that year, December, I received 7 dress watches. Branded dress watches. Sabi ko, Lord, ganito ka magpala. Hindi ko na mabiro. Kasi alam niyang pag nanghingi, ibibigay. People, for some reason that year, they just want to give me a nice dress watch. And na-surprise ako. Kaya I ended up giving and blessing those dress watches away. Ano ibig kong sabihin dito? Alam ng Diyos na sa paghingi mo may pananampalataya. Alam niya na yung sundot mo na yon, alam mong sa puso mo ibibigay niya yon. Akala niyo ba hindi alam yun ng Diyos? Kung ang paghingi mo ay nagdududa ka na, mga pag-ganon-ganon niya iba. Totoo kaya? O, edi manatili ka doon sa parang Korean lang yun. Bakit yun sa ano eh? Sa Korean, bakit yun? Mga nanonood dyan. But God wants us to ask. Maglakas loob tayong mag-ambisyon sa paghingi. Mag-aambisyon ka na lang humingi, maliit pa. Maglalakad sa tubig, umambisyon si Pedro, maglakad sa tubig, hindi ba't malaking ambisyon yun? Kasi wala pang gumagawa nun. Bakit yun ang hiningi ni Pedro? Naging mapangahas siya sa kanyang paghingi. Panginoon, ko ikaw yan, lumapit ako, palapitin mo ako dyan sa iyo. So ano ang maaari mong ambisyonin sa paghahangad na lumapit kay Jesus? Yan ang tanong ko sa inyo. Sa paglapit mo kay Jesus, dapat malaki ang ambisyon mo. Gusto mo nang sabihin mo sa Diyos, Lord, ito ang aking pangarap. Taasan ang sweldo ko naman. Tagal-tagal ko na nagtatrabaho rito sa kumpanyang ito. Di hingin mo sa Diyos yon. Gusto ng Diyos, may mataas kang pangarap. Hindi pride, hindi para ma-develop yung pagmamataas, kung hindi greatness at paglilingkod. Yung excellence, maibigay natin. Why settle for just normal while you can be super? Because we have a God who is super. Don't settle for average. Settle for excellence. Kaya, tinitingnan ng Diyos, pinakikinggan niya yung tibok ng puso ko. Minsan nga, di ko na nga alam kung ano hinihingi ko eh. Lord, gusto ko bang mag-asawa? Ayaw ko bang mag-asawa? Di may mga dalaga sa inyo. Lord, masayang-masaya naman ako. Pero ano ba talagang gusto ko? Ang kaduluduluhan, ang prayer ko na lang, Lord, alam mo, bahala ka na. Kahit ano pwede. O, yan. O, di sabi ni Lord, sige, pinagkakatiwala mo sa akin ang future mo. I will shape your future and you will be surprised. You will be amazed by how God orchestrates things in your life. Because I believe Him. I trust Him. Hindi ako nahihiyang manghingi, mapangahas na hingi sa Diyos. Napaka-powerful ni Lord. Ang yaman-yaman. Pag-aari niya lahat, bali mo lang. Ang earth, naku, hindi mo makita katuldok sa buong universe. At yan ang pinagsusumakita ng napakaraming tao. Na parang hindi na natutulog, nagpapakapagod, wala si Kristo sa buhay nila. Ang sentro na yung buong mundo. Ang sabi ng Bible, what shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Kaya kung mag-aambisyon kayong manghingi kayo ng mga bagay na mga mahihiwagay, may mga eternal value. Mga magulang ko at mga kapatid, sa mga dakilang bagay, lalo't papalapit sa Diyos, mga has. At huwag maging kimi. Walang napapala ang mga kimi. Alam niyo yung kimi? Mahiyain, yung hindi nagsasalita.
Ayoko, makakaya naman. Maging confident ka, comfortable ka as a son, as a daughter of God. Mas bilib ako doon sa aming, bilan mo ako nito, Lord. Apa talaga namang, pag nakita ko yung taong yun at nanghingi ng ganun with confidence, nagkakaroon siya ng mga bagay na yon. Kasi delighted si Lord doon. So si Pedro, nanghingi, nanalig, kumilos. Anong kilos ni Pedro? Humakbang sa tubig, kumilos siya. Alam niyo bang hindi birong iapak mo yung paa mo sa tubig sa gitna ng mga alon at ulan? Aba, hindi ko siguro alam kung ako yung magiging kagaya ni Pedro noong araw. Baka hindi ko yan niiapak. Hindi nga ako marunong lumangoy. So hindi lang niya hinakbang ang isa niyang paa. Aba, dinalawa. Hindi ba't lubos-lubos na pagtitiwala yon? Karamihan siguro sa mga pasahero doon, yung gusto lang iapak ang bangka, doon sa, yung paa sa bangka, dito lang kami. Ayaw naming lumabas dito sa bangka. Malulunod kami. Baka kapit-kapit pa sila doon sa bangka. Gusto nila yung doon lang sa secured. Walang risk. Doon sa sigurado, walang, paniniguro palagi ang iniisip. Pero si Pedro, wow, saludo kay Pedro. Sinabi ni Jesus, halika, nanalig siya sa sinabi ni Jesus, hinakbang ang isang paa, inilabas pa ang kabilang paa, at tunay nga, lumutang si Pedro sa tubig dahil hiningi niya sa Diyos. Sabi ng James chapter 4, verses 2 to 3, hindi ba ninyo nakakamtan ang inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos? At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Iba daw, hindi natatanggap ang kanilang hinihingi kasi humihingi ng may ibang motibo. So dapat humingi at tama ang hinihingi. Si Pedro humingi para makalapit at hindi para makalayo kay Jesus. Kaya kung hinihingi ninyo, Lord, hingi akong trabaho, lalo kang napalayo. Lord, hingi akong sasakyan. Karoon ka ng sariling kalayawan. Dumalas yung pag-good time mo. May sariling ng sasakyan eh. Gigimik lang tong batang to pag nagkaroon ng sasakyan. Kaya nagtataka ka ba't di binibigay sa'yo? Nagtataka ba't parang hirap na hirap? Humingi ka ng bahay. Yung pala iba naman ititirang mo dun sa bahay. Ba't mabigat ang bahay na to? Hindi pala yung una mo yung ititira. Yung pangalawa pala. Aray ko, sabi ng iba. Humihingi ka ng negosyo, na umasenso ka. Nalayo ka na nung umasenso. Nakalimutan mo na ang responsibilidad mo sa Panginoon. Yan ang magandang payo sa mga nagigipit, magandang payo sa nalilito, mga nanghihina, mga naaapi. Sabi rito kay Job, chapter 5, verses 8 to 9, kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos at ang aking kalagayan, idudulog ko sa Kanya. Mga dakilang gawa niya ay hindi natin maunawaan. Ang kababalagan niya ay walang katapusan. Idulog mo na lang sa Diyos. Huwag kang maghari-harian sa sarili mong buhay. Na kaya mong pamahalaan ang sarili mong buhay. Naghanap ka ba ng hustisya? Lumapit ka sa Diyos. Sabi doon, idulog mo sa Diyos. Ilapit mo sa Diyos. Siya hindi nauubusan ng mga mahihiwagang bagay, mga kababalaghan na mysteries, yan ang ibig sabihin yan. May problema ka ba sa boss mo, sa employer mo, sa mga rumirenta ng apartment mo? May problema ka ba dyan? Idulog mo sa Diyos, naririnig ka ng Diyos. May problema ka sa anak mo, ang bigat-bigat dahil lagi ka nag-aalala, idulog mo sa Diyos. Jeremiah 33 verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ihahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Hallelujah. Mapagbigay ang Diyos sa mga matatapang. Taas ang kamay ng mga matatapang. Sa mga malalakas ang loob at hindi matatakotin. People full of faith. Wala sigurong panahon ng Diyos sa mga duwag. Kasi ang hirap mag-entrust at pagkatiwala ang mga bagay-bagay sa mga taong mga bahagang buntot, mga kimi. Kagaya si Caleb at si Joshua, matatapang. Sabi niya, itong mga higanteng ito, mga breakfast lang natin yan. Bibigay sa atin ng Diyos ang ating lupang ipinangako sa atin. Mapagbigay ang Diyos sa mga masisigasig. Say amen. Mga puso-puso muna kayo dyan. Masigasig,
Ang lempot nakikinig kayo para kayo nakahilata dyan sa mga kama ninyo. Pagpag nyo muna yan, Amen! Yes, Lord, tinatanggap ko yan. May isang babae, hindi dapat kumain sa dulang ng Panginoong Jesus. Alam niyo ba, ang sabi sa kanya, lumapit na siya, nanghingi na siya, tinanggihan siya. Ngunit, sabi niya, kahit mumo, nababagsak. Panginoon, dadamputin ko sapagkat alam kong ako'y hindi nararapat tumanggap. Naging masigasig ang babaeng ito. Kaya, piniyayaan siya ng Diyos. Ibigay sa kanya. Yan ang mapagbigay ang Diyos sa mga childlike faith. Hindi iniisip na siya ay bata. Hindi isip bata. Kung hindi, may pananampalatayang kagaya ng sa bata. Alam niyo ba yung pananampalatayang kagaya ng sa bata? Hindi na ginagamitan ito ng sobrang katalinuhan, yung sobrang practical ng bata eh. Pag nangingi ka sa Diyos, Lord, paano yung ganito? Di ba tayo pag habang tumatanda, ang dami nating paano kung ganito, paano kung ganyan? O di lalong wala kang na-figure out. When we ask God, alisin ang takot sa buhay natin. Dahil yung takot, sinundan ng paglubog. Si Pedro, lumalakad na siya sa tubig. Kaso, namali siya ng tingin. Yan talaga nagkakagulo-gulo ang buhay pagka namamali ka ng tingin eh. Hindi siya natakot dahil lumulubog siya. Lumubog muna siya. Nakita muna niya yung mga alon, kaya siya lumubog. Okay? Hindi dahil lumubog siya, kaya siya natakot. No. Nakita niya yung paligid. Namali siya ng tingin. Tinanggal niya kay Jesus ang kanyang paningin. Kaya yung mga matang yan, pagka kung saan-saan niya napapatingin, namamali. Nakita mo, ang laki nga ng bukol. O, di namali na, hindi ka na nakatingin sa kagalingan ng Diyos. Natingin ka sa resulta ng mga medical reports. Cancer daw. O, anong gagawin pag cancer? Idulog natin sa Diyos. Hingin natin sa Diyos. May kapangyarihang ibinigay sa atin ng Diyos. Pinagaling niya na daw tayo sa ating mga sakit at karamdaman. Nakita mo, natingin ka sa iyong ATM. Lord, walang maisuka. Ako na ang nasusuka. Walang laman. Namali ng tingin. Mga lalaki, tatay, namali kayo ng tingin. Dapat kay misis lang titingin. Kung saan kayo napapatingin namamali. Kaya tuloy pagpapala, hindi dumadaloy. Sa dami ng ating takot, marami sa atin lumulubog. Huwag kayong palubog roon. Nasisira yung inyong mga disposisyon, nasisira yung magandang plano at diskarte. Hindi na nakakapag-isip ng tama. Hindi nakagagawa ng matitinong pasya sa buhay. Praise the Lord. Nakita ni Pedro ang alon. Hiningi niya sa Diyos, tulungan mo ako, Panginoon. Bumalik si Pedro sa prayer na, help me. Dapat yung hinihiling na niya, mahihiwagan. Bagay, inumpisahan niya ng maganda, palakarin mo ako sa tubig. Ang ending niya, saklolo na lang. Kaya dapat nag-grow din tayo sa ating prayer life. Nag-grow tayo sa mga hinihingi. Mag-umpisa ka ng tama, i-maintain mo ng tama ang iyong lakad. At ngayong gabi, alam ko maraming nakikinig sa inyo. Nakita natin ang storyang ito ni Pedro. Started with faith, but ended up crying for help to God because he focused his eyes on the storm, on the problems. At marami sa inyo, nasa takot moment kayo, mga season ng nanginginig, nag-aalala, nangangamba, because you have shifted your eyes from the Lord. Tonight, God wants you to return home. Ibalik niyo ulit ang inyong paningin sa Panginoon. It's not about you, it's about His power. Nakatuon ang Diyos sa atin. Mahirap tulungan ang taong ayaw magpatulong at hindi wini-welcome ang tulong. Kung ngayong gabi sisigaw mo, saklolo Panginoon, sabihin mo sa Diyos kung ano yung mga hiling mo. Idulog natin sa Diyos ng sabay-sabay. Manalangin kang kasama ako ngayong gabi at sabihin mo, Panginoong Jesus, hinihiling ko po ang iyong pamamahala sa buhay ko. Panginoon, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Ikaw mag-hari, Panginoon. Maraming beses na pangibabawan ako ng pag-aalala. Nakita ko ang mga hadlang, nakita ko ang mga limitasyon. Hindi kita nakita bilang makapangyarihang Diyos, patawarin mo ako. At ngayong gabi binabalik ko ang angklang ito ng aking buhay sa iyong mga kamay.
Patuloy mong hawakan ang buhay ko, Panginoon. Patuloy mong hawakan ang aking pamilya, ang aking mga anak, kung kayo may mga anak, ang iyong trabaho, ang mga ari-arian. Sawayin ninyo ang anumang bagay na nakapagbibigay ng hadlang. The Lord bless you tonight. The Lord rebuke that fear in your heart tonight. May the Lord grant you His peace even as you sleep tonight. I break every power of darkness over your life, over your family, over your job. Sa mga naghahanap ng trabaho, I command that the blessing of the Lord be open to you. New opportunities in Jesus' name. God loves you. And it is His delight to see you strong, to see you healthy. It pleases Him to see you prospering in life because He came to give you life and life abundant. Isang masaganang buhay. Yan ang pangako ng Diyos. Huwag mong ililihis doon. God is looking at you now. And He wants you to say, "Yes, Lord, I receive." Tinatanggap ko, Panginoon. Amen! Hallelujah! At nakikigalak ako, nakikicelebrate ako sa mga answered prayers ninyo. Write to us, message us sa mga testimonies. We'd love for you to write to us and we will read them and share with them sa ating online yung inyo pong mga patotoo. God bless you. Matulog kayo ng mahimbing, may ngiti sa labi. Parang hirap naman matulog ng lagi nakangiti, di ba? Sabi sa Bible, you can sleep like a baby. God bless you. I love you. Good night. Mwah!